Hello guys, good day. Gusto ko lang i-share yung about the truth na kung bakit hindi nawawala yung kasamaan sa mundo. At yung mga main reason na gusto ko lang ibahagi sa inyo. At gusto ko ituro kung anong mga dahilan nito. Yung tunay na dahilan. Sana manood kayo at makinig para malaman nyo. Thank you, have a good day. Umpisa na tayo. Gusto ko lang i-share about the truth na kung bakit hindi nawawala yung kasamaan sa mundo. Kasi ito yung pinaka-main reason dyan. Alam niyo ba yung word na, yung according sa science na genetic sa genes, diba? Yung sa DNA. The concepts of genetics and DNA. So, ganito. Explain ko Bali yung sperm cell, bakit? Diba magtaka kayo, diba? Ganito. Napakaraming sperm cell. Almost 25 million or more sperm cells. Pero isa lang yung kailangan. Diba? Ganito yan. Kasi kada sperm cell, ano yung mga ginagawa natin yan sa buhay. Halimbawa, ganito. Nagsinungaling ka, isang sperm yun. Pag gumawa ka ng mabuti, isang sperm yun. Kumulong ka, isang sperm din yun. Nagsinungaling ka, isang sperm din yun. Gumawa ka ng masama, isang sperm din yun. Nagdamot ka, isang sperm din yun. So meaning, pag puro masama ang ginagawa mo, may tendency na may pag-asa na magiging tao masama rin. Kasi yun yung bilang ng mga sperm na mabubuhay sa katawan mo. Yung mga masama. Through the concepts of genetics, hindi yun. Di ba? Yun yung katotohanan dito. Kaya hindi nawawala yung kasamaan sa mundo. Depende yan sa mga ginagawa ng lalaki. Lalaki talaga. Kasi lalaki na nanggagaling yung buhay. Ano yung proof na sa lalaki nanggagaling yung buhay? Kasi di ba kaya nga yung babae nagme-menstruation, nagiging waste. Yun yung patunay na yung egg talaga, egg alone, walang buhay yun. Unlike sa sperm cell. Yung sperm cell, nandun nanggagaling talaga yung buhay. Kaya nga buhay yung sperm cell, diba? Doon nanggagaling yung DNA o yung mga gawa. Kasi ang totoo lang, kasi kung pagbabasihan natin yung Bible, yung Word of God, nagsimula talaga yung buhay sa lalaki. Dahil ang lalaki ang unang nilikha ng Diyos. Tapos yung babae galing lang sa ribs or tadyang ng lalaki. So ngayon, ang nagiging buhay is galing sa lalaki. Depende yun sa mga gawa na. Ulitin ko. Yung mga ganito, puro masama yung ginagawa ng lalaki, puro kasamaan. So, 90% na may tendency na masama rin yung magiging tao. Kasi yun yung maraming bilang sa sperm cell ng tao. Kasi yun yung mga gawa niya. Depende sa mga gawa ng lalaki. Pag puro kasamaan yung gawa ng lalaki, may mataas yung percentage na magiging tao masama rin. Diba? Yun. Through the concepts of genetics and DNA. Yun yung mga, kumbaga, yun yung tunay na totoo. Kasi, diba, sa genes malalaman kung ano yung special features natin, kung ano yung magiging katawan natin, yung height natin, or yung immune system natin, or yung katawan natin, or kung yung shape ng mata natin, yung shape ng ilong, yung shape ng bibig, yung shape ng mukha. Malalaman to the concepts of DNA and genetics. Di ba? Ganun. Kaya nga sinasabi, di ba? Pansinin mo. Kaya nga sinasabi sa Bible na gumawa kayo ng mabuti. Di ba? Lagi sinasabi sa Bible yung gumawa ng mabuti kasi pag gumagawa ka ng mabuti, may tendency na maging tao is mabuting tao rin. Ang patunay dun, si Isa,
na anak ni Abraham at Sarah. Di ba? Binigyan na ng Diyos si Abraham ng anak. 99 years old na sila. Yun talaga, puro yun. Puro. Kasi ganito, pag gumagawa ka ng mabuti, maibigin ka sa kapwa mo at maibigin ka sa Diyos. Dahil maibigin ka sa Diyos at sa kapwa, hindi ka gumagawa ng mabuti. So, dahil maibigin ka sa Diyos at sa kapwa, gumagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti. Kaya malaki ang chances na ang maging tao, mabuting tao rin. Through the concepts of genetics and DNA. Kasi yun nga yung patunay, di ba, yung mga sperm. Kaya marami yan. Yung mga sperm, kaya marami yan. Dahil yan sa mga gawa mo. Sa mga gawa ng tao. Di ba? Ano pa ba yung dahilan? Di ba? Kaya mag-isip. Ano pa ba yung dahilan kung bakit maraming sperm? Di ba? Yun talaga ginawa, nilikha ng Diyos yung lalaki, yung tao. O kung paano mag-reproduce. Nagre-reproduce ang tao, depende yan sa ginagawa ng tao. Yun yung through the concepts of genetics and DNA. Kasi, kaya mag-isip, bakit maraming sperm? Anong dahilan? Di ba? Anong dahilan? Bakit nagkakaroon ng ugali yung anak natin o yung magiging next generation, di ba? Yung next generation kasi nakadepende yan talaga sa gawa ng mga lalaki. Kasi dahil sa gawa, mauukit yun sa genes o sa DNA. Yun ang mamanahing ugali ng mga anak nyo ng susunod na generation through the concepts of genetics and DNA. Kaya yun ang pinaka-main reason kung bakit hindi nawawala yung kasamaan sa mundo. Kasi dahil yun sa mga gawa ng tao na minamana ng mga anak through the concepts of genetics and DNA. Tsaka yun yung proof na kaya maraming sperm, depende yan sa mga gawa ng tao, ng lalaki. Kaya maraming sperm through the concepts of genetics and DNA. Diba, ganun din yung sa mga hayop. Diba, sa mga hayop. Diba, yung gusto makipag-meet ng babaeng hayop sa malakas at mabilis na halimbawa na lion, gusto niya malakas, mabilis at matalino. Yun na yung doon na siya makikipag-mate. Katulad ng cheetah. Tapos pag naaamoy niya, pag nararamdaman niya na mahina yung lahi, hindi siya makikipag-mate. Diba? Iiwasan niya yun. Ganun siya. Ang hindi kasi alam sa tao yung concepts of genetics and DNA. Hindi kasi alam ng tao yun. Kaya ginagawa ng tao, mabola lang. Di ba? Mabola lang. Bumibigay na yung babae. Pero hindi man lang niya kinikilatis kung ano yung mga gawa ng lalaki. Through the concepts of genetics and DNA. Kasi yung mga gawa ng lalaki, doon mo malalaman yung totoong pagkatao niya. Di ba? Pero sa umpisa pa lang, nagpapanggap siya mabuti kasi kumbaga, kaya sa mga babae, advices ko to kayo na yung mag-iisip Kasi, parang napaka-perfect naman yata ng lalaking ko, mabait, gano'n. Oo, kaya to. Siyempre, di ba? Wala namang perfect na tao Tapos titingnan mo yung nanliligaw sa'yo, napakabait, napakatino. Di ba? Masyadong perfect. Di ba? Kaya nga hanggat maaari, di ba? Hanggat maaari. Nagpapakabait ako hanggat maaari. Kasi yun yung mapupunta sa sperm ko yung mga gawa ko kasi. Yun yung mapupunta sa sperm ko. At yun yung mamanahin ng anak ko. Through the concepts of genetics and DNA. Yun yun. Tsaka yung katalinuhan ko, hindi naman to galing sa akin, galing to sa Diyos. Dahil Diyos ang humubog sa akin, na pwede itong manahin na magiging anak ko. Through the concepts of genetics and DNA. Kasi yun ang magandang na idudulot ng pagiging maka-Diyos. Dahil ginagabayan ka at tinuturuan ka ng Diyos sa kabutihan. Kasi iisipin lang natin
never, never ka tuturuan ng Diyos ng masama. Never. Si Satanas lang ang gumagawa niya. Diba? Yun yung totoo. Kung isipin natin, never talaga magtuturo ng kasamaan ng Diyos. Kasi isipin lang natin maigi. Ano yung gagawin, lilikain ng Diyos yung mundo para maging masama? Di ba hindi? Senseless, di ba? Hindi ganun. Ano yun, lilikain niya yung tao para magkaroon siya ng sakit ng ulo? Hindi siya ganun. Na, yun. Ngayon, alam niyo na kung ano yung concept sa genetics and DNA at kung bakit maraming sperm ang lalaki. Dahil yun sa mga gawa. Thank you, have a good day. Ingat kayo lagi, sana may natutunan kayo. And God bless us all. Good day. Thank you.